Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Palen. Taong 1980, Palaraw, Leyte. Noong mga panahong ito, nakatira ang pamilya ni Palen sa isang liblib na lugar sa Palaraw. Malayo ito sa dagat, ganon din sa mismong bayan. Halos bundok na rin kasi ang lugar nila, kaya kahit abot tanaw sa kanila ang dagat, hindi na nila sinusubukan pang mangisda. Bale, nakakakain lang sila noon ng isda kapag may mga manlalakong napapadpad sa kanilang lugar. Ang problema lang, karamihan sa mga dala nito, medyo hindi na sariwa. Yung iba nga, may amoy na, kaya para lang makatikim, patibayan na lang ng sikmura. Sanay na rin naman silang kumain ng botsa, kaya ang ganong delikasiya, normal na lang kung maituturing. Ayon pa kay Palena, hindi totoong nakakalaso ng pagkain ng mga ganoong isda. Siguro kung talagang maselan ka, maaaring ang ganon. Pero kapag nasanay ka na, di na yun epekto. Mas pabor din sa kanila ang ganoong pagkain, lalo pat mas mababa kumpara sa sariwa ang presyo nito. Dagdag pa niya na, hindi ang mga botsyang isda ang kanilang iniiwasan sa mga manlalako, bagkus ay ang mga tinda nitong karne. Nalaman kasi ng kanilang baryo na may mangilan-ngilan sa mga ito na nagbebenta ng karne ng tao. Dinadala nila yon sa isang liblib na barangay na tinatawag noon sa kanilang Barangay Lipag. Oh, sa mga taga-Palaraw dyan, baka alam nyo ang tungkol sa lipag. Kayo na ang bahalang magpatotoo. Pagtatapat pa ni Palen Pinuno, nakalimitan sa mga manlalakong nagdadala ng ganoong paninda, ay nagtataglay ng dugo ng isang sigbin. Walang kaide-ideya ang mga albularyo sa kanila kung papaano ito naging posible, gawa ng ang mga sigbin walang kakayahang gumaya ng wangis ng tao. Dagdag pa ng mga ito na ilang beses man nilang pagdudahan ang kanilang natuklasan, hindi nila maipagkakaila ang resulta ng kanilang pananaliksik. Gayunpaman, sa halip na ipagpatuloy ang kanilang pananaliksik ukol dito, minarapat nilang itigil ito. Wala naman kasing ginagawang masama ang mga nilalang, kaya hindi nila kinakailangang gumawa ng hakbang para maalarma ang mga ito. Isa rin sa iniiwasan ng mga taong yon ay ang posibilidad na merong pinagtatrabahuhan ang mga nilalang na nagbabalat kayo bilang mga manlalako. Hanggat maaari sila na mismo ang umiiwas para hindi sila makaperwisyo sa baryo. Nauunawaan naman ito ang lahat, kaya imbis na pagsalitaan nila ang mga manlalako, iniiwasan na lang nila ang mga individual na may mga kaduda-dudang muka. Dahil sa ganoong sitwasyon, di naman siya nagkulang ng paalala sa kanyang mga anak. Araw-araw, bago siya pumunta ng bundok, pinapaalalahanan niya ito sa mga bagay na hindi nito pwedeng gawin. Paulit-ulit din niyang sinasabi na hanggat maaari umiwas ito sa mga taong hindi nila kilala. Dagdag pa niya na marami nang pumupunta sa baryo nila, kaya kung ayaw nilang mawala, iwasan nilang tumungo sa kung saan-saang lugar. Halos ilang taon din niya itong ipinaalala sa kanyang mga anak hanggang sa tumanda na ito at nagkaroon ng sariling pag-iisip. Sa pagsapit naman ng taong ito, ganun pa rin naman ang ganap sa kanilang tahanan. Si Palen, umaga pa alis pabundok, habang ang kanyang mag-iina naman, buong maghapong abala sa pagpapanatili ng kaayusan ng bahay nila. Pagkatapos naman ng mga gawain sa bahay, nagtutulong-tulong ang mga ito para ayusin ang kanilang hardin na pinagtataniman nila ng mga gulay. Araw-araw gano'n ang gawain sa kanila, ngunit isang hapon, nagulat na lamang siya pagka-uwi niya nang may makita siyang hindi kilalang tao sa bahay nila. Unang tingin niya rito, alam niyang hindi ito naninirahan sa kanilang baryo. May kutob din siyang anak ito ng isang manlalako, kaya na may dali-dali niyang hinanap ang kanyang anak na nagpatuloy dito. Maya-maya pa, nang marinig naman ng panganay niya ang kanyang pagtawag,
Agad naman itong lumabas ng bahay, bitbit ang 2 tasa ng kape at 2 piraso ng bibingka. Tay, kaibigan ko nga pala, si Ron. Naalala mo nung pumunta kami ng bahay nung nakaraang araw? Siya yung anak ng may-ari ng tindahan na aming pinagbilhan. Mabait yan si Roy, Tay. Kaya niyaya kong bumisita rito sa atin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, maigi naman niyang pinagmasdan ng binatilyo. Mula ulo hanggang paa, tiningnan niya ito, gawa ng hindi talaga siya kumbinsido sa sinabi ng anak niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang wala naman siyang mapansing kakaiba, mahinahon lang naman siyang sumagot dito ng, Ganun ba? Sige, pakisabi kay Ron anak, hindi ko gusto na palagi tayong may bisita, lalo na kung hindi natin kamag-anak. Sana, ito na ang huli niyang pagpunta rito. Matapos naman niyang masambit ang mga kataga, tahimik lang naman siyang pumasok sa loob. Pagdating naman niya sa sala, nakita niya ang kanyang asawa na abalang-abala sa pagbukas ng mga supot. Ayon dito, galing bayan ang mga produktong yun, kaya na may hindi nito maiwasang tingnan nito isa-isa. Dagdag pa nito na maraming dalang kakaibang bagay ang kaibigan ng anak nila, kaya nasisiguro nitong nagmula ito sa isang marangyang pamilya. Noong mga panahon kasing yun, Pinuno, likas na mayayaman talaga yung mga taong may sariling tindahan. Isa ito sa batayan na nakakaangat ito sa karamihan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumulong na rin siya sa paglalabas ng mga produkto. Gayunpaman, kahit marami sa mga ito ang nakaagaw ng kanyang atensyon, hindi niya hinayaang mahumaling siya rito. Sa isip-isip kasi ni Palen, maaaring may binabalak ang binata, kaya nagdala ito ng mga ganoong bagay. Ano man yun, alam niyang hindi niya ito ikatutuwa. Pagpatak naman ng 5:00 ng hapon, nagpaalam na si Ron. Ihahatid pa sana nito ang anak niya pero yun ang tumanggi. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makalayo na ang binatilyo, dito na siya nagdesisyong kausapin ang kanyang mga anak. Bukod kasi sa ayaw niya na itong maulit pa, gusto rin niyang yun na ang huling pagkikita ng dalawa. Ang kaso lang, nang marinig yun ng kanyang anak, hindi ito pumayag. Sagot nito sa kanya, bago pa lang silang magkaibigan, kaya wala siyang karapatan na husgahan ito ng kung ano-ano. Dagdag pa nito na, hindi makatarungan ang pasya niyang yun, kaya tutol ito sa nais niyang mangyari. Nang marinig naman ni Palen ang sagot ng kanyang anak, agad naman siyang napatayo sa kanyang kinauupuan. Pagsilay ng mga supling niya sa kanya, wala itong ibang naramdaman, kundi ang matinding pagkasindak at takot. Ultimong panganay niya, napayoko at napatahimik mula sa kinauupuan nito. Hindi ko kayo pinagdadamutan. Alam niyo yan. Ang sa akin lang, huwag kayong masyadong magpahumaling sa mga bagay na hindi niyo naman kailangan. Ito palagi ang tatandaan ninyo. Kapag ang isang tao ay may interes, meron niyang pakay sa inyo. Yung Ron na kaibigan mo, anak, masama ang kutob ko sa kanya. Kapag ipinagpatuloy mo pa raw ng pakikipagkita, may mangyayaring hindi maganda. Pagkasambit naman niya ng mga katagang yon, agad naman siyang umalis. Inakala niya kasing sapat na itong paalala sa kanyang anak para layuan ito ang taong tinutukoy niya. Dumaan pa ang mga araw, nagpatuloy ang pagtatrabaho ni Palen. Akala niya hindi na bumibisita ang binata, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, palagi pala itong pumupunta. Inaagahan lang nito ang pagdating sa kanila para hindi sila magkasalubong. Palagi rin itong may dalang mga gamit, kung kaya't yung asawa niya hindi na nakapagsumbong sa kanya. 3 linggo rin itong itinago ng kanyang anak hanggang sa dumating ang araw na nakitaan niya ito ng kakaiba sa katawan. Ayon sa kanya, nagsimula ito noong Lunes ng hapon. Pag-uwi niya noon sa kanila, nadatnan niya ang kanyang panganay na tulalang nakaupo sa labas ng bahay.
Maya't maya rin ang pagturo nito sa langit na para bang may mga nakikita itong bagay na siya lang ang nakakasilay. Matapos naman itong masilayan ni Palen, agad naman niya itong nilapitan sabay tapik sa kamay nito. Pagbalik naman ng ulirat nito, di na siya nagdalawang isip na kumprontahin ang kanyang anak ukol sa mga nangyayari. Binalaan niya rin yung huwag magtatago sa kanya dahil sa oras na malaman niya ang totoo, hindi magiging maganda ang sasapitin nito. Nang marinig naman ng bata ang kanyang sinabi, agad naman niyang napansin ang animoy pag-aalinlangan nitong sumagot. Ilang minuto rin yung nanatiling tahimik hanggang sa magtapat na ito sa kanya. Sa loob ng ilang minuto nilang pag-uusap, dito niya nalaman ang lahat. Nakumpirma niya rin ito sa iba pa niyang mga anak, kaya dala ng matindi niyang pag-aalala, agad niya itong isinama sa albularyo. Gusto niya kasing malaman kung malinis pa ba ito pagkatapos ng ilang linggo nitong pakikipagkita sa binatilyong tagabayan. Kaya ganun na lamang ang pag-aalala noon ni Palen ay dahil sa minsan na siyang namatayan ng kapatid dulot ng yanggaw ng aswang. Isa ito sa mga bagay na kanyang kinakatakutan, kaya hanggat may magagawa siya, nagpupumilit siyang humanap ng paraan upang ito ay maiwasan. Pagdating nila noon sa bahay ng kakilala niyang albularyo, agad naman niyang pinatingnan ng kanyang anak. Dumaan pa ang kalahating oras, inilahad sa kanya ng matanda na wala naman itong nakitang kakaiba. Gayunpaman, may mga napansin siyang bagay na medyo ipinag-aalala niya. Nang marinig naman ni Palen ang sinabi nito, agad niyang inutusan ng kanyang anak na umuwi na. Papakinggan pa sana nito ang mga sasabihin ng albularyo, pero hindi niya na ito pinahintulutan. Maya-maya pa, nang silang dalawa na lamang ang natira sa loob ng bahay, prangka naman siyang kinausap ng matanda. Ayon dito, tama ang kanyang hinala. May mga marka ng aswang ang kanyang anak, ngunit wala itong yanggaw sa katawan. Naniniwala rin ng matanda na ang mga markang yon maaaring nagmula sa kaibigan nitong aswang. Dagdag pa nito na hindi biro ang ganoong uri ng mga marka, kaya kung gusto niyang mabuhay ng mahaba-haba ang kanyang anak, kinakailangan niyang gumawa ng paraan. Palen, hindi kita inuutusan para paslangin mo ang binatilyong yon. Alam mo naman ang maidudulot nito sa ating baryo, hindi ba? Ganito ang gawin mo. Kausapin mo ang binata ng mahinahon. Ibigay mo sa kanya ang kahit ano, basta mangako ito na wag na ulit siyang babalik dito. Dagdag pa nito na, madadala naman niya ito sa maayos na usapan, kaya iwasan niyang mag-isip ng kahit na anong karahasan. Nabanggit din ito sa kanya na wala pa silang ideya kung anong uri ng aswang napapabilang ang binata, kaya hanggat maaari magdoble ingat siya. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, agad naman siyang namalimos ng mga kargang pwede niyang magamit. Ayon sa kanya, kaharapin niya ang binata kung kargado siya. Pero kung wala siyang dalang kahit ano, mas pipiliin niyang paslangin ito kaysa makipag-usap doon ng maayos. Mariin din niyang inilahad sa matanda na wala siyang pakialam sa magiging bunga nito dahil ang tanging mahalaga, mailigtas niya ang kanyang pamilya. Matapos naman niya itong sabihin, nagdulot ito ng matinding pag-aalala para sa albularyo. Imbis na pauwiin siya nito ng walang dala, ito na mismong nagbigay sa kanya ng mga karga. Kabilin-bilinan din ng matanda sa kanya, huwag siyang gagawa ng kilos na sa bandang huli pagsisisihan niya. Nang marinig naman ito ni Palen, tumangulang naman siya habang kinukuha ang mga ibinigay nitong gamit. Binubuo ito ng 2 punyal, isang medalyon ng santong hubo at langis na inipon kada Biyernes Santo. Ayon sa albularyo, bawat isa sa mga kargang ibinigay nito sa kanya nagdudulot ng matinding banta para sa mga aswang. Mariin din itong inilahad na kapag kausap niya ang binata, huwag niya ito kagad ipapakita.
Magdudulot lang kasi ito ng pagkasindak at kapag natakot ito sa kanya, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon para makausap ito ng malumanay. Dahil sa sinabi nito, minarapat naman niyang tumango na lang. Pero ang totoo, wala siyang balak na sundin ang lahat ng mga sinabi nito. Basta ang naisip niya, kapag pinakitaan siya nito ng hindi kaaya-aya, paniguradong tuturuan niya ito ng leksyon. Lumipas pa ang mga araw. Hindi na siya umalis ng bahay. Marami siyang gagawin sa bundok pero alang-alang sa kanyang pamilya, ipinagpaliban niya ang lahat ng ito. Bahala na kung walang kikitain. Ang mahalaga maitaboy niya ang demonyong sumisira sa kaisipan ng kanyang mga anak. Habang tumatagal ang kanyang pananatili, medyo napapansin niyang parang palaging galit ang panganay niya. Hindi na rin siya nito gaanong kinakausap na para bang umiiwas ito sa kanya. Nang mapagtanto naman ni Palen ang tungkol dito, hindi na siya nagdalawang isip na disiplinahin ito. Gamit ang sanga ng bayabas, walang patid niya itong pinalo hanggang sa mapilitan na itong umamin ukol sa tinatago nitong sikreto. Kung hindi pa yun magkakasugat-sugat at parang malalagutan ng hininga, hindi pa ito magsasalita. Ayon sa anak niya, palagi pa rin silang nagkikita ng kaibigan niya. Kaya lang naman ito hindi napapansin ni Palen ay dahil hindi naman sa lahat ng oras nakatuon doon ang kanyang atensyon. Matapos naman itong mailahad ng kanyang anak, dito na nito itinuro ang lokasyon kung saan sila nagkakausap ni Ron. Dagdag pa nito na hapon-hapon yun doon sa kanyang naghihintay kasama ang dalawang manlalako na nagtitinda ng botsang isda sa kanilang lugar. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya itong inabisuhan na maghanda. Para kasi maniwala siya, kinakailangan itong sumama. Bago umalis, muli rin niya itong binalaan ukol sa mga gagawin niya sa oras na malaman niyang nagsisinungaling lang ito sa kanya. Nang marinig naman ito ng kanyang anak, tumangulang naman ito habang pilit na iniinda ang mga tinamo nitong sugat sa katawan. Hinang-hinama noon ang katawan ng panganay niya, napilitan itong sumama hanggang sa marating na nila ang ibabang parte ng baryo kung saan naroon ang maliit na palaya na pagmamay-ari ng kakilala niya. Pagdating naman nila sa may bandang Nyugan, dito niya nakita ang manlalakong naghihintay kasama nung binatilyo. Pagpang-abot naman ng kanilang paningin, dali-dali naman niya itong nilapitan habang inaabisuhan ng kanyang anak na huwag lalapit at makikialam. Dagdag pa niya na manatili ito sa lugar kung saan niya ito iniwan para hindi sila magkagulo. Pagkasambit naman niya ng mga kataga, agad naman niyang kinapkap ang kanyang punyal na nakatago sa kanyang bewang. Nilabas na rin niya ang kanyang agimat na siya namang nakita kaagad ng binata. Pagdating naman niya sa kinaroroonan ng mga ito, isa-isa naman niya yung pinagmasdan habang nananatiling tahimik. Hanggat maaari, iniiwasan niyang magsalita dahil alam niya sa mga sandaling yon, yung dalawang may dapat ipaliwanag sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, may hinahon namang nagsalita ang binata. Ayon dito, wala siyang masamang intensyon sa kanyang anak at ang tanging nais lamang niya magkaroon ng kaibigan. Dagdag pa nito na ramdam niyang hindi natutuwa itong si Palen dahil sa mga ipinakita niyang pangontra habang naglalakad siya. Mariin din itong inilahad, wala silang balak na makipag-away sa pamilya nito, kaya hanggat maaari mas mainam na unawain niya ang kanyang mga sinasabi. Nabanggit din ito sa kanya na hindi ito natatakot sa kanyang mga karga dahil sa malakas na uri ng mga aswang ang pinagmula ng kanyang pamilya. Matapos naman itong makapagsalita, seryoso naman siyang sumagot ng, "Bakit sa dinami-rami ng tao sa baryo, ang anak ko pang pinunterya mo? May ginawa na ba kayo sa kanya? Umamin ka nga." Nang marinig naman ng manlalako ang kanyang tinig na may halong paninindak,
Dito na ito nagsimulang sumingit sa kanilang usapan. Wala kaming pakay sa anak mo. Sadyang gusto lang niya na merong makakalaro rito. Tsaka Manoy, konting paalala lang. Hindi basta-bastang nilalang ang kaharap mo. Huwag kang umaktong parang kaya mo kaming patayin anumang oras mo gustuin. Huwag mo sanang isipin na ang isang kakarampot na santong hubo makakapagpaluhod sa aming dalawa. Pagkarinig naman ni Palen sa sinabi nito, bigla namang nandilim ang paningin niya. Imbis na sumagot, dali-dali niyang hinugot ang kanyang punyal, sabay unday ng saksak sa balikat nito. Nang maramdaman naman ito ng manlalako, agad naman siya nitong hinawakan sa leeg habang pilit na iniaalis ang kamay niyang nakahawak sa punyal. Akala nung nilalang, yun lang ang kanyang armas, pero nagkamali ito. Bago pa man kasi nito mapansin ang isa pa niyang punyal, na itarak niya na yon sa leeg ng nilalang. Hindi niya ito tinantanan hanggat hindi niya nagagawang maputol ang puwak nito. Matapos naman niya itong maisakatuparan, wala nang nagawa ang manlalako kundi ang mapahandusay sa damuhan. Ang binata naman, tulala lang na nakatayo habang pinagmamasdan siya. Bagaman hindi ito nagsasalita, bakas sa mukha nito ang matinding takot na kasalukuyan itong nararamdaman. Dahil dito, kampante naman niya itong nilapitan habang dahan-dahang kinukuha ang garapon na naglalaman ng langis na iniipon kada Biyernes Santo. Paglapit niya sa binatilyo, inabisuhan niya itong uminom doon kung gusto nitong makauwi ng buhay. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman itong kinuha ang kanyang iniaabot, sabay lagok ng langis nito. Isang lagok lang ang ginawa ng binata pinuno, pero halos mamatay na ito. Segundo lang din ang naging pagitan bago ito sumuka at lumuha ng dugo. Matinding paghahabol din ang hininga ang nangyari sa binata, sa puntong akalain mong naghihingalo na ito. Nang makita naman niya ang nangyari, kung ano-ano naman ang kanyang ginawa para ito ay matulungan. Ang kaso lang, maging siya man, walang kaide-ideya sa kanyang gagawin. Kapag hinahawakan niya rin ito, pilit itong nagpupumiglas na animoy nakakaramdam ito ng matinding pagkapaso. Inabot din ng 2 oras mahigit ang ganoong pangyayari bago unti-unting bumaba ang nararamdaman nitong kakaiba sa katawan. Kalaunan, nang medyo kalmado na ito, muli niya itong pinaalalahanan ukol sa mga bagay na kanyang iniutos. Dagdag pa niya na ang ginawa niya ay parte lamang ng pagdidisiplina para ito ay magtanda. Ipinabot din niya sa mga magulang nito na hindi na nila kailangan pang maghigante dahil sa oras na yon ng kanilang ginawa, mauunang mamatay ang anak nilang binigyan niya ng ikalawang pagkakataon para mabuhay. Pagtatapat pa niya na, ang langis na yon ay isang nakakamatay na lason para sa mga katulad nila. 3 buhay na salita lang din ang kinakailangan niyang banggitin upang yon ay magkaroon ng bisa. Mariin din niyang inilahad na mananatili itong aktibo sa katawan nito sa loob ng 10 Biyernes Santo. Nang marinig naman ito ng binata, wala naman itong nagawa kundi ang sumang-ayon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hihina naman itong naglakad pabalik ng bayan. Nang masipat naman ito ng kanyang anak, agad naman yung lumapit sa kanya para tingnan ang kalagayan ng manlalakong pinatay niya. Habang pinag-iisipan nila ang gagawin dito, paulit-ulit namang sinasabi ng anak niya na makukulong siya. Subalit imbis na matakot itong si Palen, napangisi lang naman siya habang nagwiwika roon ng, "At sinong tangang magkukulong sa akin? Aswang ang pinatay ko, anak. Di hamak na mas kriminal sa mga kriminal na kilala mo. Huwag mong huhusgahan ang ginawa ko dahil para lang ito sa kabutihan mo. Naintindihan mo ba?" Dahil sa kanyang sinabi, bigla naman itong tumahimik. Sa pamamaraan kasi ng kanyang pagsasalita,
Ramdam ng anak niya ang galit sa kalooban niya. Ilang oras pa ang lumipas. Dito na sila nagdesisyong ilibing sa isang tagong lugar ang labi ng manlalako. Ayon kay Palen Pinuno, napakadaling maagnas ng bangkay ng mga aswang. Halos oras lang ang kinakailangan para lumitaw ang mga buto nito sa laman. Dagdag pa niya na, bigla ring nawala ang mga dugo nito sa katawan na para bang sinipsip ito ng lupa habang nag-uusap sila ng kaibigan ng anak niya. Pagpatak naman ng gabi, doon pa lamang sila nakabalik sa baryo. Habang binabagtas nila ang daan, wala naman silang napapansing kakaiba. Lahat ng mga kakilala nila nagpatuloy sa mga hapon-hapon itong gawain bago magpahinga. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagdating naman nila sa kanilang tahanan, may nakita siyang isang matandang lalaki na kanina pang nakatayo malapit sa entradang pinto ng kanilang bahay. Bagong-bago ang mukha nito sa kanya, kaya paglapit niya agad naman niyang tinanong kung sino ito. Nang marinig naman yon ng matanda, bigla naman itong ngumisi sabay sagot sa kanya ng, "Taga-barangay Lipag ako. May nakapagsabi sa akin na kailangan mo ng tulong. Ang mga nakalaban mo kanina, iho, hindi yun titigil hanggat hindi sa'yo nakakaganti. Hindi rin sapat ang ginamit mong paraan para makatakas ka sa asuntong kinakaharap mo sa kanilang pamilya. Kung iniisip mo ang sumpang inilagay mo sa batang yon ang magliligtas sa'yo, nagkakamali ka. Tandaan mo, ang mga katulad namin hindi marunong tumingin ng pagmamahal sa kahit na sino. Sa ngalan ng paghihiganti at karangalan, kaya naming isakripisyo ang lahat." Kasabay ng pagwika nito, ay ang pagsilay naman nila sa iba pa nitong mga kasama na kanina pa palang nakatayo malapit sa kanila. Sa puntong yon, halos hindi na maipagkakaila ni Palen ang matinding takot na nararamdaman niya. Paulit-ulit na rin niya itong tinanong ukol sa kung kanino nito nalaman ang kinakaharap nilang problema. Nang marinig naman yon ng matanda, di naman ito maiwasang mapangisi habang inilalahad ang tungkol sa albularyong nilapitan niya. Ayon dito, may dahilan ng mga nilalang na naninirahan sa barangay Lipag kung bakit hindi nila inaatake ang baryo. Una, marami silang kakilala rito. At ikalawa, kapatid ng kanilang pinuno ang albularyong nilapitan niya. Hanggat nabubuhay ito, mananatili ang kapayapaan sa pagitan ng kanilang mga lugar. Mariin din itong inilahad na kahit papaano maswerte pa rin siya dahil personal itong humingi ng tulong para mailigtas ang kanilang pamilya. Pagtatapat pa ng matanda na, wala itong ideya sa kanilang pinagsamahan, ngunit anuman ang pinagmumula nito, labis itong pinapahalagahan ng albularyo. Matapos naman itong marinig ni Palen, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon sa mga nais nitong mangyari. Pagpatak naman ng gabi, habang nagmamasid sila sa labas ng bahay, dito na nga nila nasilayan ang pagdating ng mga nilalang na halos hindi nalalayo ang wangis sa manlalakong kanyang pinaslang. Malayo pa man, nandilisik na ang mapupula nitong mga mata na animoy meron itong gagawing hindi kaaya-aya. Ang mas nakakabahala pa sa lahat ay ang napakabigat nitong presensya na pilit ikinakalat sa kanilang lugar. Sa pagdating naman ng mga ito sa harapan ng kanyang bahay, dito na nagsimulang bumaba muli sa bubong ang matandang taga-barangay Lipag. Pagsilay naman dito ng mga nilalang, agad naman niyang napansin ang tila bang pag-aalangan ng mga ito. Kung kanina gustong-gusto na sila nitong sunggaban, ngayon parang nais na lang ng mga itong makipagnegosasyon. Maya-maya pa, dito na nagsimulang magpalit anyo ang isa sa mga nilalang para makipag-usap sa representante ng barangay Lipag. Ang kaso lang, imbis na sumang-ayon ang mga nilalang na pumoprotekta sa kanila, sumugod ang mga ito ng walang kahit isang salitang binibitawan. Pagsilay naman ng mga aswang sa ginawa ng mga ito, wala naman tong nagawa kundi ang pumalag. Sa isang iglap,
nagkagulo sa buong paligid. Akala ng mga dayo silang may lamang dahil sa dami ng kanilang grupo, pero habang tumatagal, napapansin nila ang tila bang pagsisulputan ng iba pa nitong mga kasama. Hindi naglaon, namalayan na lamang ng mga ito na nasukol na pala sila ng kanilang kalaban. Mabilis ding nabawasan ng maraming bilang ang kanilang pangkat hanggang sa unti-unti na itong nanghihina dahilan ng agarang pagkamatay ng marami sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, tanging ang namumuno na lamang sa mga ito ang natira. Wala na rin itong nagawa kundi ang sumuko habang nagmamakaawa. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, wala pa rin itong epekto sa mga aswang na tumalo sa kanila. Sa halip kasi na pakinggan nito ang kanilang pagdadalamhati, walang awa sila nitong pinagpupugutan ng ulo. Matapos nun, agad namang nagbigay ng utos ang matandang namumuno sa grupo ukol sa gagawin nilang paglusob sa bayan. Sa loob lamang ng isang gabi, nalipol ng mga ito ang pangunahing kalaban nila Palen. Kinaumagahan nun, nadatnan niya itong naghihintay sa labas kasama ang albularyo. Ay, hindi ka talaga marunong makinig, Palen. Pasalamat ka lang may mga koneksyon ako. Mahal ko ang bawat isa rito, kaya hindi ako papayag na mamatay kayo nang wala man lang akong ginagawa. Natutunan mo na ang leksyon mo. Sa susunod mag-iingat ka na. Tandaan mo, hindi 2 beses dumarating ang swerte. Kapag naiwala mong una, bahala ka na sa susunod mong problema. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung tumalikod. Ilang buwan pa ang dumaan, kahit papaano'y unti-unti na ring nanumbalik ang pangkaraniwan nilang buhay. Taon pa ang lumipas, nagulat na lamang si Palen nang mabalitaan niyang umalis na pala sa lipag ang matanda. Gayunpaman sa kabila nito, naniniwala pa rin siyang nananatili ang puso ng matanda sa kanilang baryo. Matagal na panahon man niya itong hindi nakita, nananatili pa rin sa puso't isip niya ang tungkol sa albularyong pumoprotekta sa barangay ng Lipag.